Magandang araw, mga kabayan. Pag-uusapan po natin yung bagong panggigipit ay dating Congressman Mike Defensor. Mukhang totoo nga ang sinasabi ni Congressman Pulong Duterte na itong si Matibag ay bagong asong ulol ni Marcos. Dahil kung mapapansin po natin, ang dami nilang pinag-iinitan na hindi naman po magnanakaw. Yung tunay na mga korap, magnanakaw sa kaba ng bayan, ay patay malisya lang itong si Matibag. Pero mas inuuna si Bibi Sara, mas inuuna si Mayor Baste, mas inuuna si Congressman Mike Defensor, Chavit Singson, 18 na Marines, at ngayon, dinamay pa pati yung pamilya ni Congressman Mike Defensor. At ang kanilang pinasok na di umano ay KTV bar ay hindi naman pagmamayari ni Congressman Mike Defensor. At ito po ay isang tenant lamang sa mga property na pagmamayari po ng anak ni Congressman Mike Defensor at ni Ma'am Jolie Defensor. Kaya nga itong palaban po na asawa ni Congressman Mike Defensor ay hindi po aatrasan, lalong hindi susukuan itong si Matibay at handa siyang ipaglaban ang kanyang karapatan bilang nanay. At sabi nga ni Ma'am Jolie, as a mother, my priority will always be protection of my family. We will not be bullied, silenced, or intimidated by these cowardly tactics. Ay totoo naman. Kasi hindi niya kaya si Kong Mike Defensor o dinamay ngayon yung buong pamilya. Gawin daw po ni Ma'am Jolie Defensor ang lahat na paraan legal upang depensahan ang kanyang pamilya. Bakit kasi itong si Matibag, mga kababayan, inuuna po yung mga tunay na nagsasalita ng katotohanan, yung mga lumalaban sa korupsyon. Nandiyan yung 18 Marines, nilatag lahat yung kanilang kaalaman sa pag-deliver ng mali-malitang pera na isa po sa involved dito ay mismo anak ni Bongbong at si Bongbong Marcos. Martin Romualdez, ang amo nila si Saldico, nakasama nila na may hawak ng kaba ng bayan simula nung umupo si Bongbong Marcos. Sinabi nga ni Bibi Sara, dalawa lang yung may hawak ng kaba ng bayan. Martin Romualdez and Saldico, at ang amo nila ay ang nakaupong presidente ngayon. Di ba? So kaya nagkalaglagan o lumabas yung mga Marines, imbis na unahin na tulungan itong mga Marines para magkaroon ng hustisya ang taong bayan sa pagnanakaw sa kaba ng bayan, inuuna pa nilang ginigipit yung mga tao na lumalaban sa korupsyon. Mantakin nyo, halos lahat. And yung pagiging diktador ng nakaraang senior na Marcos administration, mukhang nangyayari din ngayon. Ang korupsyon nangyayari din ngayon. Yung ginigipit kung sino man ang nagsalita, si Congressman Miao, nilabasan ng warrant, si BP Sara, dahil alam nila na ito yung magpapakulong sa kanila. Kaya ngayon, dinadahan-dahan nila yung mga supporter ng mga Duterte. Ginigipit nila, si Kong Mike, napakaingay yan, mga kababayan natin. Pero, hindi nga susuko si Kong Mike. Pero bago natin puntahan ang naging opisyal na pahayag ni Kong Mike Defensor, sinasabi nga ni Doc Loren Badoy na inaabuso mismo ni Melvin Matibag ang kanyang kapangyarihan. Sabi nga ni Kong Mike Defensor, no? Marami dapat yung uunahin, pero bakit sila? Malinaw, dahil sila po ay sumusuporta sa mga Duterte. Pero itong si Matibag, politiko ito ang kanilang pamilya. At dati pa itong kalyado ni President Duterte, ha? Dati rin itong PDP. Bali-balita ko, may mga issue kasi ng pera, kaya di umano ito ay tinanggal. Kaya nanawagan po si Doc Loren Badoy sa lahat po na taga Laguna na dapat hindi na ipapanalo itong asawa ni Matibag. Ito kasi ang congressman ng 1st District ng Laguna, itong si Ann Matibag. So sa mga taga Laguna, tingnan nyo po yung mga politiko sa inyong lugar. Tingnan nyo rin po kung sino yung mga politiko na ngayon ay pumipirma sa impeachment, na ngayon ay kasabwat ng gobyerno at ngayon ay kasama sa mga tumanggap ng mali-malitang pera. Tandaan natin kung sino yung mga gigil sa impeachment ni Bibi Sara. Sila yan. Okay, puntahan natin yung naging pahayag ni Congressman Mike Defensor. Interview niya sa One News.
Technically, Congressman, a KTV bar or a nightclub is not an illegal business per se. But as the landlords, were you aware of the nature of the business? Kasi ang sabi po ng NBI dito that sexual services were being offered. Well, ang pinasabi ko, yung operations nila is operations nila yun. In the same manner na yung Korean restaurant, we don't know the ingredients. We don't know what they cook, what they serve. We don't know their prices. So that's them. That's their operations. Ang pino-point out ko lang, di ba, ang dami nating problema ngayon. Si Atty. Matibag, ang tinututukan, tingnan niyo lahat ng records ng NBI, puro mga korporasyon ng mga kalaban. Puro mga kalaban. So, sa akin, ilang corporations na may involvement ako na tinira nila. Of course, I will justify. May thesis, may thesis. Pero sinasabi ko sa kanya kay Atty. Matibag, sa panahon ngayon na ang daming gutom, ang daming naghihirap, huwag mong gamitin ang politika para mangkipit ka ng mga tao. 9 years ako. Nakagigil kasi, no, mga kababayan natin. Mantakin mo, ha? NBI, dapat yan ay kakampi ng taong bayan. Dapat yan ay kakalaban ng mga korap na mga politiko. Dapat yan, ang kalaban nila, yung mga sindikato. Hindi yung mga tao na wala namang kinalaman sa pagpapatakbo ng mga ganitong klaseng kasindikatuhan. Ito, malinaw na ito po ay consignment. Wala po silang kinalaman dyan. Sariling operasyon nila, no? Sariling pagmamanage nila yung pagpapatakbo ng KTV na yan. Pero dahil gigil po sila sa kay Congressman Mike Defensor, ginamit na naman nila ito para ipagkalat na may illegal na negosyo si Congressman Mike Defensor. Tuloy tayo. Kung naging kabinete, wala akong ginapit kay isa. Wala makakapagsabi na I went to their companies, ginamit ko BIR, I check on them. Walang ganyan. It was just a political back and forth of the issues that we were concerned with. Ito, grabe yung ginagawa na, pati personal. Yeah. Pati pamilya ko, dinadamay nila. Sir, SEC records show that your wife Julie was listed as the president of Zerin Development Corporation, which does business Correct. under the name of Blue Hotel. So, Yes. I mean, I know you're saying that you guys are just landlord, but she was also serving as the president of the company, right? So, in a way, Yes, she's we- also we- operating it. No. We gave that up in 2019. We have records to show that. Kung yung lahat ng yan na turn over na namin to the new group, to the new owners. It may have been registered under our name pero hindi na kami that involved. Kahit na tingnan yung records na Zerin, wala yang income, wala yang employees. So, again, I'm going back to the point. I think the issue here is not the lead. The issue here is political harassment. The issue here is panggigipit ng mga tao. Pero kung linawin lang natin, no, because we want to get this absolutely correct. So we settled the ownership issue now with Chicago, so they're basically renting. Pagdating dun sa hotel, you said you guys used to own it. By us, do you mean your family, including your wife and your child? Or do you mean the same investor group that owns the other building? Or No, it's a Oh. different it's a operation. different- Yeah. Okay. If I may explain. Correct. And then Kasi next parang- question. Okay, linawin lang natin Yeah. ako. Yung next question is, you said you gave it up. Do you mean that you sold the hotel? Or, kasi minsan uso yung papamanage mo sa isang property management or hospitality management o kayo na mag-manage itong property ko kasi ayoko na problemahin. What exactly was the term when you said we gave it up? Was it sold? Correct. Yeah. Kasi ang nangyari dyan sa operations namin is that, well, of course, the property is the property. Ngayon, let's say yung hotel, group rented it out, particularly us, but different investors. So we were running it at some point and then we gave it up. Another group before rented it, it was a person, not a corporation, and we can show documents to prove that. So sila na yung nag-operate noon ng hotel. So, as I've said, yung isang office naman doon, they're renting it out for an office. So sila naman ang nag-operate doon as an office. So yan yung structure ng it's how can I put that again? Parang isa siyang, let's say, isang building that we have a different group of investors. Then some people may be investing in this and they will be setting up their own business there. Yung iba naman ganito gagawin. So ganun yung setup nung pinaka-property. And we have records and we have documents to show that and to prove that. Ayun, narinig natin po yung pinakasimpleng paliwanag lang ni Congressman Mike Defensor na malinis po ang kanilang konsensya, malinis po ang kanilang pamilya pagdating po sa illegal na operation ng sinasabing Chicago na yan. Hindi po sila kasama sa nag-ooperate, hindi po sila kasama sa nagmamanage, kundi tenant lang yung isang KTV bar dito. Pero dahil sila ay nagsalita against corruption, alam naman natin
Kapag corruption ang pinag-uusapan, napakaraming pera dyan. Lahat ay kayang bayaran. Eh itong si Matibag, hindi natin alam kung ito ba ay kasama rin sa mga binibigyan ng maleta ngayon. Kaya ganito na lang ang kanyang gigil sa mga Duterte at sa mga kaalyado ng mga Duterte. Tandaan natin ang sabi ni Vice President Sara, yung nakaw ay hindi nilalagay sa bangko, nasa maleta. Kaya yung allegation nila sa mga Duterte, sa mga kaalyado, kabaliktaran ng kanilang tunay na ginagawa. Yun lang po, maraming salamat. Sana malinawan po ang lahat na makapanood ng video ito. Mabuhay po kayong lahat.